ng ating binasa ngayong araw na to ay ating pag-aaralan ng sulat ni Pedro, chapter 1, verse 1 and 2. Ano po kaya yung inyong mararamdaman kapag nalaman nyo kayo po ay pinili o kayo po ay tinanggap, kayo po ay minahal? Ano po yung inyong mararamdaman? Siyempre, kayo po ay tuwang-tuwa, di ba? Masayang-masaya sapagkat kayo po ay pinili at tinanggap. At hindi ko na po kayo tatanungin sa araw na to kung may mga pagsubok po tayong dinaranas. Alam ko po na lahat po tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Yan, welcome po. Amen. By the way, ako nga po pala si Pastoral Leonor, in behalf of Pastor Wendell, sa mga leaders, elders, sa mga members dito sa Barangay Quezio, Santa Maria, Bulacan, Shekinah Grace Christian Philippines, SCCA Philippines, ayan, ay bumabati ng isang mapagpalang umaga po sa inyong mga nanonood ngayong araw na to. Amen. So yung mga pagsubok na dinaranas ang bawat isa, hindi ko na po tatanungin, sapagkat alam ko po lahat po tayo ay nakakaranas ng mga trials, suffering sa ating mga buhay. Amen. Lalong-lalo na kapag sinasabi mong ikaw ay isang tapat na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. May mga pagsubok po tayo. Pero wag po kayong mag-alala dahil sinabi na po ng Lord na napagtagumpayan na po niya lahat ng mga sufferings na yan. Kung kaya tayo rin po ay mapapagtagumpayan din po natin yung mga sufferings ng ating dinaranas sapagkat ay kasama po natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Yan. Pakibati mo nga yung katabi mo nga ulit. Sige nga, kasi parang seryoso kayo ngayong araw na to. Sabi mo, hi, millionaire. Yan. PR Charito. Yan. Pinagpalang lubos. Amen. Ang ating pamagat sa araw nito is living hope. Ang Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Gaya nga na sinabi ko kanina, ang sulat ni Pedro, ang konteksto nito ay isinulat ito ni Apostol Pedro noong AD 64. Review lang po tayo ng kaunti. Ano po ba ang ibig sabihin ng AD? AD, Anno Domini, Latin word, the years of the Lord's favor. Sabi, favor pa. Then BC stands for before Christ. Ngayon, ay sinulat ni Apostol Pedro yan noong AD 64. Ano po ba nangyari noong AD 64? So imagine, no, titingnan natin ilang libong taon na ang nakakalipas. Kasi sa panahon natin ngayon ay tinatawag na AD 2023, pero bago na nga, common era na daw ang tawag. Amen? So, ang nangyari po noong AD 64, ito po. Nagkaroon ng Great Fire sa Rome. Kahit po, tingnan nyo po yan sa Google, sa history, nasa history po yan, nagkaroon ng sunog sa Rome, nasunog po ang kanilang buong bayan noong AD 64. At nangyari po yan sa panahon ni Emperor Nero. Ayon sa mga dalubhasa sa Bible ay mga historian, si Emperor Nero daw, isang emperor na sobrang obsessed sa pagpapagawa ng tulay, ng gusali, sa pagpapaganda. Gustong-gusto niya na may pinapagawa. Kaso, ang nangyari, nung panahon na niya, yung Roma ay buo na, maganda na, kumbaga. Ayon sa mga historian, si Emperor Nero daw ang nagpasunog sa Roma. Pinasunog niya ang buong Roma. Ang nakakalungkot lang is, maraming pamilya ang nawalan ng kanilang mahal sa buhay, namatayan. Maraming trabaho ang nawalan ng kabuhayan. Nagkagulo-gulo sila, pati kultura nila nagulo din ang kanilang mga religion kasi iniisip ng mga taong Romano na hindi sila na-protectionan ng kanilang mga Diyos. Kaya sobrang nawindang sila sa pangyayari na yan, yung Great Fire na yan. Kung naalala nyo, nasunog din ang ating post office, diba, sa Intramuros. At ito ay umabot ng 2 to 3 days ata, kung di ako nagkakamali. At isang gusali lang yung nasunog doon. Hindi ko lang alam kung merong pang nadamay na iba doon. Dito, sa buong Roma, ay umabot po ng 6 days, kung di ako nagkakamali, or more than. So, ganun po siya katagal. So, syempre, naisip ni Emperor Nero, dahil nagkakagulo na yung mga tao, kailangan merong maituturo na sino yung may kasalanan. Diba? So naisip niya, ang ituturo niya ang mga Kristiyano, ang may kasalanan kung bakit nasunog ang buong Roma.
At hindi po nahirapan si Emperor Nero na ituro yung mga Kristiyano. Kasi during that time, ang mga taong Romano, yung mga Romano, galit na sa mga Kristiyano. At dahil sa pangyayaring yan, ay lalo pang nagalit ang mga Romano. Kaya sobrang inusik ang mga Kristiyano. Init. Wait lang, init eh. Tapos, anong nangyari? At sobrang pag-uusig na yon ng mga Romano, kumalat po yun sa buong bayan ng Roma. At umabot pa yan sa mga lalawigan. By the way, ito po yung sufferings ng mga Kristiyano ng mga panahon na yan. Kung titignan po natin sa Google o sa history, binabalatan sila ng buhay, pinapakain sila sa leon. So grabe yung hirap na dinanas ng mga Kristiyano. At ang mga Kristiyano na yan, ay hindi lamang po sila nakakaranas ng mga sufferings na yan. Lahat po ng mga Kristiyano sa buong panig ng buong mundo nakakaranas niyan. At hindi lang po sa panahon nila, maging sa panahon din natin, ay nararanasan natin yung sufferings na yan. Tama? Okay, so umabot na nga sa lalawigan ng Roma. Ito na nga, Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. At ngayon po sa modern day, tinatawag na po itong Turkey. By the way, ang Ponto, Galatia, Asia, napuntahan na po ito ni Apostol Pablo. Nag-share na po siya ng Word of God dito. Di lang po siya natuloy sa Bithynia kasi nagpunta po siya sa Macedonia, kung ako nagkakamali. Doon nga niya na-meet yung si Lydia. Kung naalala niyo yung before na na-preach po dito, yung Philippians 1:6, di ba sa Apostol Pablo, at kinuwento niya paano siya napunta sa Macedonia. Ano lang po yun, dagdag lang. So umabot na nga yung pag-uusig na yan sa lalawigan. So kung iisipin natin, grabe yung dinanas ng mga Kristiyano nung mga panahon na yan. Kaya po yung konteksto ng sulat ni Apostol Pedro sa unang sulat niya, chapter 1, verse 1 and 2, ito po ay yung pangyayari na kung saan sobrang inuusik ang mga Kristiyano. Ang tema ng sulat ni Apostol Pedro dito, dapat na kayo'y dumaranas ng mga pagsubok, ng mga hirap, ay marapat pa rin kayong mabuhay ng matagumpay at maibahagi ang mabuting balita na walang hukay. So parang, teka lang, naghihirap na nga ako, mag-share pa ako ng Word of God, sobrang hirap na nga ako, hindi ko na nga alam gagawin ko, magsisimba pa rin ako. Parang ganun po. Pero sabi nga ni Apostol Pedro, pinapaalala niya sa atin na kapag tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok sa ating mga buhay, ay marapat pa rin tayong lumakad o mabuhay ng matagumpay. At kailangan po malaman din natin kung ano po yung gagawin natin kapag tayo ay dumaranas ng mga sufferings, mga anxiety, ang mga depression. Paano po yun? To read the Bible, God, meditate, yan. And make sure na every Sunday ay nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. Huwag po natin yung kakalimutan, lagi po pinapaalala sa Hebrew 11:25. Huwag natin kakaligtaan ang pagtitipon ng gaya ng ganito. Amen? So tuloy po tayo. Si Apostol Pedro, kung makikita po natin, nagpakilala siya. Tingnan natin yung unang kabanata, verse 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesus Kristo, sa mga hinirang ng Diyos, nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Mga kapatid, dadahan-dahanin ko lang po itong pagpapaliwanag na to. At alam niyo po, personally, ako hindi ko po siya masyado talagang napapag-aralan. Kaya lang, kumukuha lang talaga ako ng mga gandang verse dyan, tapos sinishare ko lang. Kaya nga nung inaaral na to at hinihimay-himay ng salita ng Panginoon, napakatindi pala ng librong ito ni Apostol Pedro, napakatindi ng sulat na yan at malalaman po natin yan mamaya. So, pause muna tayo dito. Sabi rito, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesus Kristo. Kung titingnan po natin, nagpakilala si Pedro bilang apostol ni Jesus Kristo. Tama? Kumbaga, hindi na po niya kailangan i-justify ang pagiging apostol niya. Hindi na niya kailangan i-explain, hindi niya na kailangan pagdiinan na siya po ay apostol ni Jesus Kristo. Unlike kay Pablo, kung titingnan po natin yung mga sulat ni Pablo, di ba pag nagpapakilala siya, mula kay Pablo, tinawag upang maging apostol ni Jesus Kristo ayon sa
kalooban ng Diyos. Nandun palagi. Pero si Pedro, direkta, isang apostol ni Jesus Cristo. Kaya naman, noong mga panahon na yan, yung mga Kristiyano na nakatanggap ng sulat na yan, na hanggang ngayon ay binabasa po natin at alam natin na si Pedro ay apostol ng ating Panginoong Jesus. Pagpapakilala niya, isa po siyang apostol ni Jesus Cristo. Ano ba ibig sabihin ng apostol? Isinugo, representative, di ba? Tinalaga, kumbaga. Parang tayo, kapag umahayo tayo, di ba? Kapag nag-share tayo ng Word of God, pagka nagpapakilala tayo, for example, isang mapagpalang umaga po, ako pala si Sister Daisy, yan, isa po akong lingkod ng ating Panginoong Jesus, di ba? Nagpapakilala tayo, pwede po ba kami magbahagi ng mabuting balita? So, ganun din si Pedro, pinakilala niya, siya po isang apostol ni Jesus Cristo. At ngayon, sino nga ba si Pedro? Bakit pa natin kailangan basahin yung kanyang sulat? Bakit pa natin kailangan pakinggan yung sulat ni Pedro? Si Pedro ay originally, ang name niya ay Simon. Later, binigyan po siya ng pangalan nating Panginoong Jesus na Cephas, Aramaic, Petros from Greek, and Latin word is Petra. Kumbaga sa Tagalog po, bato. Hindi po siya si Senator Bato de la Rosa. Bato na isang matibay na pundasyon, isang batong hindi magigiba. Kumbaga, matapang, maangas yung dating niya. At si Pedro, alam na po naman natin na marami po siyang sablay. At maraming beses po siyang sinaway ng ating Panginoong Jesus. Kasi marami siyang sinasabi na hindi ayon sa plano ng Diyos. Tama? At si Pedro din ay isa po siya sa leaders ng mga apostol. Kung mababasa po natin sa Matthew 10, lagi pong nauuna yung pangalan ni Pedro. Every time na pinapakilala ang mga disciple o yung apostol ng ating Panginoong Jesus. Si Pedro, Santiago, si Juan, and so on. Si Pedro ay lagi po siya nasa unang grupo ng apostol, and si Pedro po ay fisherman, ordinary fisherman, tapos dinala po siya ni Andrew. Amen? So Pedro, pagka naririnig natin, o babasa natin, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Ito yung nagkaila kay Jesus Christ. 3 times niya ikinaila, nakilala niya ang Panginoong Jesus. Kaya alam niyo si Pedro, allergic siya pag nakakarinig ng tilaok ng manok eh. Kaya ayaw niya pumupunta sa KFC. Ayan. So, si Pedro, ganun na 3 beses. But later on, alam niyo ba, when Jesus Christ rose from the dead, binalikan niya si Pedro. 3 beses niya tinanong na, do you love me? Makikita niya sa conversation nila sa John 21. 3 beses din sumagot si Pedro. At 3 beses din sinabi ng Panginoong Jesus, feed my sheep. Kaya, ganun po ginawa ni Pedro. Nag-preach po siya ng gospel, na-fill po siya ng Holy Spirit, at siya po ay, malaki po yung nagampanan niya sa pagpapagawa ng unang simbahan sa Jerusalem. Although hindi po siya kasama sa 4 gospel. Ano ba yung 4 gospel? Matthew, Luke, Mark, and John, di ba? Pero malaki po ang naging nagampanan ni Pedro. Amen? So, nauna na ako, ayan o. And si Pedro, wala po sa record ng Bible. Nasaksihan niya po na paano pinako sa krus ang kanyang asawa. At si Pedro din ay pinako din sa krus ang pabaliktad. So, he was suffered and died for the gospel. Amen? So, binabasa natin yung sulat na yan, hindi dahil kay Pedro, hindi dahil siya po isang apostol ng ating Panginoong Jesus, kundi dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi si Pedro po, eyewitness po siya sa lahat ng mga sufferings na dinanas ng ating Panginoong Jesus. Nakita niya lahat po yun. Amen? So, we are the ambassadors of Christ. Ang tawag po sa atin, tayo po ay mga isinugo, representative po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? So ano pa ang sabi rito ni Pedro sa mga hinirang ng Diyos? Bakit po kaya ganun kagad yung bungad ni Pedro sa sulat niya? Diba? Kasi tanda natin yung konteksto ng sulat na ito, ginawa ni Pedro, sinulat ni Pedro, ito yung pangyayari na kung saan ay sobrang inuusig ang mga Kristiyano noon. At yun nga, ano kaya, di ba? Bakit tinawag niya kaya? Hindi niya sinabi, ganito gawin niyo, bakit ganyan nangyayari sa inyo, ganyan, di ba?
Unang bungad niya sa mga hinirang ng Diyos. Ano ba ibig sabihin yan? Alam niyo kung titingnan niyo sa ibang version ng Tagalog, ang hinirang, ibig sabihin, pinili. Ayan, pinili. Sa English, you are God's chosen. Ayan, chosen by God. Sabi nga, we are special people chosen by God. Pinili po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, pinili yan ng Diyos. Ayan, pinili yan ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon na ating mga anxiety natin, mga sufferings natin, tandaan natin, meron po tayong Christian identity. Ang Panginoong Yesus, meron na po siyang ginawa para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat, at maging sa mga nanonood ngayon through online. He has given us a new identity. Tandaan po natin yan. Kasi sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Tayo po yung mga bagong nilalang. Tayo po ay pinili na ng ating Panginoon. So remember who you are. Tandaan po natin kung sino po tayo. Kasi minsan, pag miserable po yung buhay natin, iniisip natin na, ay, miserable ako, neglected ako, hindi ako kamahal-mahal, wala pumipili sa akin. So, grabe yung buhay ko ngayon. Di ba? Ganun yung papasok sa isip natin. Pag tinatamaan tayo ng mga depression, anxiety. Mga kapatid, alam ko naman na nararanasan natin lahat yan. Pero, wag po natin kalilimutan na tayo ay binigyan na ng Panginoon ng bagong identity. Hindi po dapat magdi-define sa atin kung ano po yung nangyayari sa ngayon. Yung kumbaga, kung inisip, kailan ba matatapos itong mga problema to? Kailan ba matatapos itong mga pasakit na to? Tandaan po natin kung paano po tayo magre-respond sa mga sakit. Kaya ito pinapaalala sa atin ni Pedro, sa mga hinirang, sa mga pinili ng Diyos. Amen? Pag iniisip nga natin, wow, pinili pala ako ng Diyos. Wow, hinirang pala ako ng Diyos. Amen? So sabi, mahalaga, alam mo na hindi lang tiga saan ka, dapat alam mo kung sino ka. Like Pedro, alam niya kung sino siya. Siya ay isang apostol ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga, to those who are elect exiles of the dispersion. Tayo po ay mga na-elect. Inelect na po tayo ng ating Panginoon. Tingnan natin, no? Ano ba yung elect na yan? Ito, meron pa akong hugot, Sa panahon, pinipilipit ka ng mga pangyayari sa buhay mo, tandaan mo, hindi yan ang primary identity mo. Okay? So, ano ba yung elect na yan? O yung pinili? Dito muna tayo sa worldly. Di ba yung mga taong na-elect sa gobyerno, yung mga presidente, vice president, mga barangay chairman, mga ganun, di ba? Bakit pa sila naupo dyan? Kasi pinili sila ng mga tao. Bakit sila pinili ng mga tao? Kasi meron silang ginawa, nagpakitang gila sila, nagpabango sila, di ba? Sabi nga ng isang post sa FB, sabi nga gano'n, joke yun matitikman nyo na ngayon ang ganti ng mga taong nilalagpasan at tatawa si Ate Tita. Di ba? Kasi dati, pag mga ayuda, pinipilang ng bahay-bahay. Pero pagdating na ng eleksyon, ay ilan ba kayo dito sa loob ng bahay? Tama, di ba? So, yun. Naupo sila doon dahil pinili sila ng mga tao dahil meron silang ginawang kabutihan. Ngayon, hindi po panghabang buhay yun. Kumbaga, may kontrata, 6 years, 5 years. Then kapag gusto nila maupo uli, tatakbo na naman sila, magpapabango na naman sila. Tama? Ngayon naman, pupunta tayo sa usaping spiritual. Tayo rin po mga Kristiyano, tayo rin po ay na-elect at ang nag-elect, ang pumili po sa atin ay ang Panginoong makapangyarihan na may gawa ng lahat, ang ating Panginoong Diyos Ama. Amen? So tingnan natin sa John 1:13. Pakibasa nga po, sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. Alam niyo mga kapatid, makinig po tayong mabuti. Ang pagpili po sa atin ng Diyos ay hindi po yan naiimpluwensyahan kung meron kang ginawa. Hindi ka niya pinili dahil gwapo ka, maganda ka, mataas pinag-aralan mo, mayaman ka. Hindi po.
Sabi sa John 1:13, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal, pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi ito ay sa kalooban ng Diyos. Hindi po yan naiimpluwensyahan. Ang Panginoong Diyos Ama ay pumipili po siya sa bawat bansa, bawat pamilya, bawat grupo. Kaya alam na ng Diyos kung sino ang kanyang anak, sino ang kanyang mga pinili. Pinili tayo, ito ay ayon sa kanyang kalooban at layunin. Tingnan natin, sa Episode 1:4, kailan ba naganap yun? Episode 1:4 and 5. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo. Amen? Pinapaulit-ulit po sa atin, napaka-importante nito, upang maging kanya sa pamamagitan ng makikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, next verse, tayo'y kanyang pinili. Unuulit na naman. Pag inuulit ay importante. Para hindi po natin makakalimutan yan. Kasi minsan, nakakalimutan po talaga natin na tayo po ay pinili. Tandaan natin kung sino tayo, ano tayo. Amen? Upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesus Kristo, yan ang kanyang layunin at kalooban. Mga kapatid, kailan nangyari yung pagkakapili sa atin? Nung hindi pa nililikhang sanlibutan. Pinili na tayo ng Diyos. Kaya tingnan natin sa Roman 9:11-12, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakakabata. Alam po natin yung istorya niya, nasa Old Testament po yan. Yung magkapatid na Esau at Jacob. Tanong ko rin yan before kung Lord, bakit si Jacob ang pinili mo? Samantalang nagsinungaling to, nandaya to, di ba? Yan po pala sagot. Ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin. Tapos hindi pa pinapanganak, pinili na tayo ng Diyos. Kaya alam na ng Diyos kung sino yung kanya, alam na ng Diyos kung sino yung kanyang magiging anak. At tanong din ng marami, lahat ng bansa, Lord, bakit yung Israel ang pinili mo? Di ba? Tanong din natin lahat yun. Ang titigas ng ulo ng mga yan ito pala yung sagot. Amen? Kaya kung babasahin po natin ng Biblia, yung mga question natin, masasagot po yan ng Bible. Amen? So, sabi nga, ano ba ang nauuna? Faith or regeneration? Ito lagi itong pinagtatalunan Minsan nagkakadebate pa to. Mga kapatid, kami po, hindi po kami naturuan ni Pastor Wendell sa Dubai sa debate. Kasi walang mangyayari pag debate. Kasi minsan debate, di ba, nagpapatalinuan lang yan. Kaya po kayo, in-encourage din namin, huwag po kayong makikisali sa mga debate. Wala pong mangyayari sa mga debate. Kasi yung patalinuan, di ba, mga ganyan, iyayaan mo na sila. Anyway, sino ba ang nauuna? Faith or regeneration? Ano ba? Regeneration. Ayan. Kasi, di ba, yung patay, kapag kinilakalabit mo yan, tatayo ba yan? Pag kiniliting mo yan, gagalaw ba yan? Hindi. Tayo po ay patay noon. Ang tawag po sa atin ay patay spiritually. Noong hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Jesus. Amen? Pero nung tinanggap na natin si Lord Jesus bilang tagapagligtas ng ating buhay, tayo ay na-regeneration. Ibig sabihin, binubuhay. Binubuhay tayo. At nung tayo nabubuhay na, ano nangyayari? Nagkakaroon na tayo ng pananampalataya. Doon na susunod yung pananampalataya. Amen? So, kailan ba nangyari yung pagkakapili sa atin? Nung hindi pa nililikha ang buong sanlibutan. Ngayon, ang tanong, kailan naman nangyari yung pagkakaligtas sa akin? Ayan. Nangyari po na tayo ay naligtas. Ito yung araw na kung saan tinanggap po natin ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas ng ating buhay. Hindi ko alam kung anong year nyo tinanggap ang Lord Jesus. Maaaring 1995, maaaring 2000, 2010, or maybe today. Ayan. Doon po nangyari yon. Yung unang araw na pagkakaligtas sa atin ay nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas ng ating buhay at tayo po'y nilagay sa espesyal na gawain. Ayan. So, dahil kay Kristo, pinili ako ng Diyos, minahal ako,
tinanggap ako, iniligtas ako. Mga kapatid, yung unang talata, yung verse 1, pagpapakilala isang apostol ni Jesus Cristo, pinaalala sa atin, tayo po ay mga hinirang ng Diyos. Sabi nga ng mga komentary, itong sulat nga ro ni Pedro, yung verse 1 and 2, hindi lang siya simpleng hi and hello, kundi ito po ay siksik sa theology. Kumbaga siksik ang laman, kumpletos rekado siya. Amen? At ayan, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesus Cristo, inuulit-ulit ko lang kasi para hindi po natin makalimutan. Sa mga hinirang ng Diyos, ano pa sabi? Nakikipamayan. Ano ba ibig sabihin ng nakikipamayan? Sa ibang version po ng Tagalog, ito po ay sinasabi, mga dayuhan. Ayan, mga dayuhan. Sa English, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those chosen recite as aliens. Tawag po aliens. Titingnan natin sa New King James Version, ay tinatawag tong pilgrims. Yan, pilgrims po. Ano ba yung aliens na yan? Kapag pupunta po tayo ng Amerika, yan, last week nasa Amerika po kami. Di ba? Anong tawag sa atin? Aliens. Di ba? Hindi ka tigaron, tigadayuhan ka lang. Hindi po itong alien na mayroong pakpat na lumilipad. Hindi po. Aliens. Hindi ka tigaron. Hindi ka tigaron siya. Kumbaga, dito ka sa Pilipinas. Ayan. So, aliens, pilgrims, dayuhan, pinapaalala ni Apostol Pedro na tayo po ay mga dayuhan lamang. Kumbaga, hindi po tayo tigarito sa mundong ito. Kumbaga, sa isang OFW, ay tayo po ay mga visit visa lamang. Okay? Visit visa lamang po tayo rito. Kaya hindi po tayo dapat nagre-relax masyado sa mundong ito. Hindi po tayo dapat nagpo-focus sa mga material things. Ang pinofocus po natin yung ating spiritual. Amen? So sabi nga, tayo mga dayuhan, we don't belong to His Word, we belong to God. Tandaan, walang anumang bagay o tao sa mundong ito ang makakapawi sa bigat at hirap na dinaranas natin. Kaya in times of suffering, alalahanin mo kung sino ka. Remember your gospel identity. Ayan. Tandaan po natin yan. Kumbaga tayo po yung mga OFW lamang dito, dayuhan lang. Hindi tayo tigarito, mga kapatid. Dispersion or nangala, kanina di ba, to those who elect exiles of the dispersion, ay ginamit po sa Greek word diaspora. Ayan, gumagamit ng Greek word. Diaspora is meaning the dispersion of people from their homeland. Alam niya, originally, ginamit po yung salitang niya sa mga Israelites na kung saan puwersado silang pinalayas sa kanilang homeland. Ayan. Kaya nangalat, nag-scattered po sila sa buong mundo. But alam nila, temporary lang yan. Because they are looking forward dun sa promise ni God na one day, ay magtitipon-tipon uli sila, magkakasama-sama sila. And I believe, nangyayari na po ngayon niya, kasi di ba may bansa na sila, yung bansang Israel, di ba? Yan. Okay. Ang ating totoong citizenship ay nasa heaven. Ayan, tandaan po. Kumbaga sa passport natin, ang nakalagay doon ay tiga-heaven po tayo. Kumbaga para po tayong OFW na sobrang homesick na, at waiting to go home. Pero Lord, wag mo na ngayon kasi marami pa akong gustong gawin. Gusto ko pang mag-travel. Gusto ko pang magamit ang pangmalakasan ng saubasan mo. Okay? So mga kapatid, pinapaalala ng verse 1, 1 Peter chapter 1, na tayo po ay mga hinirang ng Diyos, tayo po ay mga dayuhan lamang dito. Hindi po tayo tigarito. We belong to God. Hindi po tayo dito sa mundong ito. Nakikiraan lamang po tayo. Amen. So mga kapatid, dapat nakatali po yan, hindi sa nararanasan natin o yung nangyayari sa paligid natin. Tandaan po natin palagi at tayo ay nakay Kristo at ang mabuting balita na ginawa ng Diyos para sa atin. Next verse. Ayan, next verse na tayo. Kayo'y pinili ng Diyos ayon sa kanyang layunin, sa simula't mula pa pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesus Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga kapatid, kung titingnan natin yung verse 2, nandyan yung Trinity. Tama? Diba? Asan? Diyos Ama, Espiritu Santo,
at Jesus Kristo. Ayan. Kaya sa panahon na tayo nahihirapan, tandaan natin ang Trinity, ang Panginoong Diyos Ama, Jesus Kristo, at ang Banal na Espiritu, sama-sama po sila para po tayo buhatin, akayin, at gabayan. Kaya huwag po natin sasabihin na pinabayaan na ako ng Lord. Nakalimutan na ako, mga kapatid. Hindi po tayo nakakalimutan ng ating Panginoon. Nandyan po siya palagi sa ating tabi. Ano ba yung assurance o batayan ng bago nating katayuan? Remember, we have a new identity. We are a new creation. Tandaan natin ang ating identity. So, tingnan natin sa English. Chosen according to the foreknowledge of God the Father in the sanctification of the Spirit unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So, tingnan natin itong foreknowledge. Ano ba ibig sabihin ng foreknowledge? Sa Greek word is prognosko. Sabay-sabay nga, prognosko. Ayan. Ibig sabihin, mean to foreknow, to know beforehand. Alam na ng Diyos kung ano po yung mangyayari. Alam na niya kung ano po yung mangyayari sa ating mga buhay. Alam na niya kung sino yung mga pinili niya. Diba kapag umahayo tayo, alam na ng Lord kung sino yung pipiliin, kung sino yung ililigtas. Kaya minsan question din po ito bakit ganun? Unfair naman si Lord. Paano naman yung mga hindi tumanggap, mga hindi piliin, hindi sila niligtas? Di ba? Question din yun ay yung mga Kristiyano, sinasabi na sila daw pinili ng Diyos. Di ba? Minsan napapagsiman tayo ng mayayabang naman sila, pinili daw sila, di ba? So question din yan, pero for now, hindi ko pa po alam kung bakit. Siguro pag-aaralan po natin yan. Sabi nga sa John 6:37, kung di ako nagkakamali, yung sinasabi na hindi raw itataboy ng Panginoong Yesus ang lahat ng mga lumalapit sa Kanya. So, pag-aaralan natin sa dating na panahon. So, prognosko, foreknow to beforehand. So, meron ako unbreakable chain. For He know, alam na ng Diyos kung sino yung kanyang pipiliin, then tinawag, predestined, itinalaga tayo sa isang special, napaka-special na gawain, then called, tinawag tayo, kaya napapansin nyo, may mga kapatid na tayo magaling mag-host, magaling mag-evangelize, magaling mag-mission, magaling mag-teaching, kanya-kanya po tayo kung saan po tayo tinawag ng ating Panginoon, and then justified, nilinis po tayo sa ating mga kasalanan, and then glorified. Nagniningning, kaya pagdating natin doon, babalik na tayo sa langit. Kaya nga ang nagnininging ating katawan, magbabagong anyo na tayo. Kaya nga di ba ang mga Kristiyano laging sinasabi tayo ay mga biyaheng langit. Sa finals, tayo rin ang magkikita-kita. Amen? Kaya nga sabi ng isang tao, paano mo malalaman ako ikaw ay disipulo ng Panginoong Yesus? Love one another. For me po, yun po yung sagot. Love one another. Magmahalan po tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yan. Favorite namin yan Ganon din sa mga nanonood ngayon. I love you with the love of the Lord. Yan. Amen. So, tingnan natin. Alam niyo pa yung ibig sabihin ng Shekinah? Ito po ay nagniningning, nagko-glorify. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung nagniningning ka sa kagandahan, sa kabanalan, sa kapugian. Ayan. For knowledge, pinili na tayo ng Diyos na mahalin sa simula't simula pa, bago pa likhain ang mundo. Kaya, mahal tayo ng Diyos, nothing and no one can separate us from His love. Then, tingnan natin sa Roma 8:29, sapagkat sa simula't mula pa, alam na ng Diyos, so inuulit-ulit, di ba? Kung sino ang magiging Kanya at ang ito'y pinili niya upang maging Kanyang anak. Kaya huwag po natin sasabihin na walang pumipili sa akin, walang nagmamahal sa akin. Meron, kapatid, ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Pinili na tayo, minahal na tayo, simula pa lamang na hindi pa nililikha ang buong sanlibutan. Amen? So wag po tayo makikinig sa tatakbo ng mundo nito. Ay, walang forever. Mayroong forever sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. At yung pagkaka-elect sa atin, forever po yun. Hindi po yun nawawala, hindi po yun nabubura.
Yung foreknowledge, karugtong po yan ang pagkaka-elect po sa atin. Sabi nga nung iba, itong sulat nga raw ni Pedro, ay sinasabi rin itong doktrina raw ng eleksyon. So, hindi ko nga alam po ano yun eh. Siguro pag-aaralan din po natin yan. Lilinawin ni Pastor Wendell. Pastor Wendell, yung doktrina ng eleksyon. Yan. So, sabi nga, I chosen according to the foreknowledge of the God, the Father, the Spirit, sanctification of the Spirit, unto the obedient sprinkling of the blood of Jesus Christ, and then sanctification of the Spirit. Paano ba yan? Ang pasya ng Diyos na piliin tayong mahalin ay binigyang katuparan ng Espiritu. Remember when Jesus Christ, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, may iiwan ako sa inyo, yung comforter. Ito yung ang banal na Espiritu. Diba? Kaya kung napapansin nyo, nung tinanggap nyo ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas ng inyong buhay, dati ang dami-dami nating mga kasalanan ginagawa. Pero, nung simula nung ikay tumanggap na, nagkaroon ka ng new creation, nababawasan, di ba? Nababawasan yung mga kasalanan natin. Yung mga ginagawa natin hindi maganda, nababawasan na. Kasi nandun yung banal na Espiritu na bumukulong at gumagabay sa atin na nagsasabi, uy, mali ang ginawa mo. Uy, ganito, di ba? May bumubulang sa atin, may nagtuturo. Amen. Kumbaga, yung banal na Espiritu na yan, ay tayo dati, nakatali po tayo sa maling relasyon at hinugot tayo ng banal na Espiritu papunta doon sa ating Panginoong Diyos Ama para muli natin siyang makarelasyon. Amen? Ayan. Kaya, mga kapatid, huwag po natin pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa atin in times of our sufferings. Mahal na mahal po tayo ng Diyos, anuman ang nangyayari. Gagabayan niya tayo, sasamahan niya tayo. Tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Minahal tayo noong pa. Amen? So pinili, yan ulit na naman. So hindi ko nababasahin. Then, for obedience to Jesus Christ, for sprinkling with His blood. Ano ba itong sprinkling? Sa Tagalog, winisikan. Tama? Winisikan. Ay, maalala natin yung term na yan na ginamit po sa Old Testament. Makikita po natin yan sa Exodus 24, verse 5 hanggang 8, pero 7 and 8 lang nilagay ko rito. Ito yung kung saan ay binigay ng Panginoong Diyos Ama, yung kautusan niya sa mga Israelite. Sinabi niya, ito na yung mga utos. Sabi ng mga Israelite, susundin namin lahat ng utos ni Yahweh. Sabi, pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo, winisikan niya yung mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito, ang siyang katibayan na pakikipagtipan, ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ano ba ibig sabihin nito? This is the covenant of God and man. Covenant, katibayan, kasunduan. Diba si Andres Bonifacio, kung di ako nagkakamin, diba? Pag nagba-blood contact pa sila, katibayan na sila ay may kasunduan. Ngayon, wala na mga blood na eh. Ano nangyayari? Mga pirmahan na lang, mga kasunduan, mga marriage contract, yan, wala expiration yan. Diba? Ano po? Oh, yan. So, diba? So, yan ang covenant. Ngayon, ay ito naman ang pangalawa. Ito yung pag-o-ordain. Ayan, pag-o-ordain kay Aaron at sa kanyang mga anak. Winisikan din ng dugo. Yung pag-o-ordain din po sa atin bilang mga pinili rin ng Diyos. Kaya tingnan po natin sa 1 Peter 2:9-10. Ngunit kayo isang lahing pinili. Ayan na naman, yung pinili. Isang maharlikang pagkapari. Alam nyo, sa English, yung maharlika, royal priesthood. Amen? Tayo po yung mga royal. Kumbaga tayo po yung mga dugong bughaw. Diba? Kumbaga, diba, pag naglalakad yung mga dugong bughaw, tagang taas, no? Hindi naman yung mayabang, ha? Kaya po tayong mga Kristiyano, wag po tayo dapat lulugo-lugo. Kasi tayo po yung mga pinili, hinirang. Tayo po ay ambassador ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya nga itong titingnan din nyo, di ba, sa mga ibang religion, titingnan nyo, yung mga ibang mga church, di ba, pag nagsisimba sila, ang gaganda ng mga itsura, hindi naman kailangan mamahalin yung damit, pero makikita mo yung presentable yung itsura nila, maayos, kasi tayo po ay isinugo ng ating Panginoong Yesus. Diba? Kapag itsura natin, ano ba yun? Yung mga itsura na ewan, ayan ba yung Kristiyano? Bakit ganyan ang itsura niyan? Diba? Kaya
Kaya dapat kapag araw ng, ako po kasi, share ko sa inyo, every Saturday night, piniprepare ko na yung damit na isusuot ko. Pipili na ako, yan. Pati make-up, titignan ko na anong bagay sa akin. Yan, ganun, kasi excited ako. Kaya dapat tayo rin, excited po tayo pagdating ng linggo. Kumbaga, hindi naman kailangan branded suot mo eh. Kailangan presentable, maayos, di ba? Kasi dala-dala mo, tandaan natin ha, dala-dala natin ang bandera ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kung tayo nga, di ba, mga dalagat pinata pa, yung mga bagets dito, di ba, pag nakikipag-date tayo, talaga naman, naku, talagang Japorms na Japorms ang itsura. Kasi gusto natin, maganda itsura natin pag nakita tayo ng crush natin o kaya ng boyfriend. Tama? Bakit hindi po natin gawin sa ating Panginoon? Dapat magmaganda tayo, nagpapaganda, nagpapapogi tayo dahil sa ating Panginoon. Amen? At isa pa, di ba, kapag alam mo dadating si Mayo, 9 o'clock, baka mamaya 5 o'clock, nandiyan ka na, nakapila na. Kasi gusto mo, mauuna ka. Di ba? Bakit pagdating sa church? Yan. Dapat tayo po ay laging excited sa pakikipagtipan, pakikipagkita, pagsamba, at pag-worship sa ating Panginoon. Amen? Ayan. So, pangatlo, itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na cedar, ang puling lana at ang hisopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat. Ano ba itong may sakit sa balat? Ito po yung mga leper. Sa Tagalog is mga ketongin. Ayan, mga ketongin. Pag malinis na sila, ihahayag siya ng pare bilang malinis. Ano po ibig sabihin niya? Pinapresent po yan ang Panginoong Jesus. Nung namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, yung dugo na umagos doon, na binayaran na po niya lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging malinis. Ayan. So makikita natin na yung pagwisik. Unang-una yung covenant between God and man. Pangalawa yung pag-o-ordain sa atin bilang mga pinili ng Diyos. Then pangatlo, ito ang ating Panginoong Jesus na inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya yung ginagawa po natin, the Lord's Table every Sunday, napaka-sacred po niyan. Dapat ino-honor po natin sapagkat inaalala natin ang katawan at dugong umagos sa krus ng Kalbaryo ay ang Panginoong Jesus. Kaya hindi po basta-basta yung dugo na binigay po sa atin, kumbaga sa English, hindi po yan just. Ayan, just, ano. Behold, ayan, the Lamb of God takes away the sin of the world. Nilinis na, pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sabi nga, the Lord's Supper, the Lord's Table, remember this. Ito na ang ating new covenant. Kaya nga pagdating sa New Testament, binago po lahat ng ating Panginoong Jesus lahat. Pati nga, di ba yung kautusan? Di ba sabi ng mga Israelite, susundin namin lahat ng mga utos. Sinunod ba? Nasunod ba? Hindi. Kaya nga ang Panginoong Diyos Ama, kung titingnan mo sa New Testament, lagi po siyang galit. Galit siya sa kasalanan. Di ba? Kaya pagdating ng ating Panginoong Jesus, binago lahat. The new covenant. Ang sa pamamagitan ng dugo na umagos ng krus ng Kalbaryo na dapat tayo po ay nagbabayad. Pero ang Panginoong Yesus po ang nag-ako nito. Amen? Kaya pag sinasabi, hindi ko kayang gawin yan, sabi nga, walang imposible kapag si Kristo po ang nasa puso natin. Amen? Tandaan natin, ang Trinity, nandun po sa verse 2, kompleto po yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam niyo yung banal na Espiritu? Napakalaking halaga nitong ginagampanan sa ating buhay. Kaya nga salamat din po sa buhay ni Pastor Wendell. Talagang yung doktrina na pinag-aaralan natin, ang dami po natin natutunan tungkol sa banal na Espiritu. Kasi kung minsan, nane-neglect po natin siya. Nakakalimutan natin, ito pala yung iniwan ng ating Panginoong Yesus bago po siya umakyat sa langit. Ang banal na Espiritu, kasama po natin yan. Kaya kung napapansin nyo, di ba? Dati ang dami natin kasalanan ginagawa ngayon. Nababawasan na, paunti-unti. Hindi po instant na tayo po'y nagiging banal. Paunti-unti yan, binabago, nililinis po tayo. Amen? Kasi po yun yung layunin ng ating Panginoong Diyos Ama. Para kapag po tayo bumalik na sa langit, tayo po ay nagniningning na. Nag-glorify na ang ating body. Amen?
So ang pag-ibig ng Diyos, nasa atin na. Ang kapangyarihan ng Espiritu, nasa atin na. Para baguhin tayo upang maging katulad ni Kristo Jesus. Ayan. So mga banal, pag pinabanal tayo. Amen? So mga kapatid, ito pa yung huling sinabi ni Pedro, matatapos na po tayo. May grace and peace be multiplied to you. Dalawang elements po yan, grace and peace na pinagsama po ni Apostol Pedro. Kung di po ako nagkakamali, yung grace is Hebrew and in Jewish culture naman, ang peace, grace is charis, peace, shalom. Kaya kami po, nasanay po kami na lagi sinasabi yung shalom, shalom. Sabihin kapayapaan, kayapaan ang sumainyo. Yan. Grace and peace be multiplied to you. Sabi nga, grace, biyaya ng Diyos, pagpapala ng Diyos, undeserved goodness from God. Hindi po tayo karapat-dapat, pero dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon, tayo po ay may grasya. Ako po, hindi po ko gagawa ito. Nag-share ng mabuting balita sa inyo. Nag-share tayo sa ng gospel sa labas. Pero ito po'y dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Wala pong ibang magaling, kundi ang ating Panginoon lamang. At wala na pong iba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, sa mga palakpak. Amen. At ang purpose ng letter ni Pedro ay ipaalala sa atin na biyaya at tulong lang ng Diyos. At kaya tayo nakakatayo sa panahon ng pagsubok. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan ang ating identity, ang ating gospel identity. Ayan po na peace. Ayan, kanina grace, ngayon naman peace, na kahit sa panahon ng bagyo, hagupit ng mga trahedya sa buhay, ang puso natin ay panatag kasi nagtitiwala tayo, nandyan ang ating Panginoon. So, lagi natin sabihin, declare natin ba, all is well by the grace of God. Amen? Naranasan nyo na ba yung merong kayong kakilala, kaibigan, o kamag-anak na lalapit sa iyo at magtatanong, kapatid, bakit ang ganda-ganda mo pa rin? Bakit ang gwapo-gwapo mo? Bakit parang wala kang problema? Lagi kang nakangiti. Naranasan nyo yun? Di ba? Tinatanong tayo pero hindi nila alam, may mga problema ka, may pinagdadaanan ka. Bakit po natin nagagawa yun? Sapagkat ang grasya po ng Panginoon ay nasa atin. Amen? Yan. Ang biyaya ng Diyos ang magbubuklod sa atin bilang magkakapatid kay Kristo, lalo na sa panahon ng ating maraming mga pagsubok. Kaya nga po yung konteksto ng sulat ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano noon, yung mga nangyayari noon na sobra po silang inuusig, ay nangyayari din po sa atin sa panahon ngayon. Kaya pinapaalala po sa atin, Apostol Pedro, kung sino tayo, ano yung ating Christian identity. Kasi nakakalimutan po natin yun eh. Kumbaga nakapokus lang tayo doon sa nangyayari. Kailan ba matatapos ito? Bakit ganito nangyayari? Mga kapatid, nakakalimutan natin, tayo po ay mga hinirang, tayo po ay ambassador, tayo po ay mga dayuhan lamang sa mundong ito. Amen? Wag po tayong masyado nagpo-focus sa mga materiality, sa mga nangyayari. Kaya nga lagi sinasabi, pinapaalala sa atin, focus lamang po tayo na kahit anong nangyayari sa ating mga buhay, ang alam natin, kakampi natin ang Panginoon, at tayo po'y tutulungan niya, gagabayan niya tayo. Hindi po tayo pinili ng Diyos para pahirapan. Amen? Pinili tayo ng Diyos sapagkat mahal na mahal niya tayo. Amen? So, ang buod po ng ating, hindi ko na sabi niya, ang buod ng ating scripture for today, verse 1 and 2, pinili na, niligtas pa, pinabanal pa, binigyan pa tayo ng kapangyarihan na makasunod sa Panginoong Hesus Kristo. We are chosen by God. Special people chosen by God. Amen? Yeah. Mga kapatid, God the Father elect us, the Son dies for us, sprinkles His blood for us. The Holy Spirit sanctify us, pinapabanal, nililinis tayo. At tayong mga believers, special people po tayo. Hindi po special child. Special people chosen by God. Mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan, tayo po yung mga hinirang ng Diyos.
Kaya alam nyo na kung bakit gano'n ang pagkakasabi ni Apostol Pedro sa panahon na dumaranas ng mga pagsubok ang mga Kristiyano sa mga hinirang ng Diyos. Kaya, amen. So, mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon at Soli Deo Gloria. Tayo po'y tumayo, samahan niyo po akong manalangin.